Hi mga kalaks! Welcome to another vlog. So as you can see, nandito pa rin tayo sa sa Sapporo, Japan, sa Hokkaido. And in this vlog mga kalaks, we will be reviewing our flight experience with the new flight by Cebu Pacific from Manila, Philippines going here sa Hokkaido, Japan, sa Sapporo. If this is the first time kalaks that you visited my channel, please do consider subscribing and hit that notification bell para ma-update ka every time na may bago tayong video upload sa YouTube channel ko. So yun mga kalaks, tulad ng sinabi ko kanina, we will be reviewing our flight experience with Cebu Pacific. So una sa category natin mga kalaks, the check-in process sa Cebu Pacific. It was a breeze, mabilis yung check-in process nila. Tapos actually maaga magbukas yung check-in counters nila. We check in during our flight, parang mga 4 hours and a half bago yung flight itself, and wala pang masyadong pila. Nung time na nag-check-in kami mga kalaks, the check-in counters was along D1 to D15. So yun, nag-check-in muna kami mga kalaks dahil akala namin ang haba ng pila before kami nagbayad ng travel tax na 1,620. Tapos mga kalaks, yung baggage namin na pinurchase, we purchased a baggage allowance of 20 kilos. Tapos may 7 kilos na hand carry, tsaka yung seat selection. Actually, it was a full flight. Yung tinimbang lang mga kalaks yung bagahe namin. Yung check bag, hindi naman nila tinimbang. Though tingin ko naman hindi kami lalagpas dun sa hand carry baggage allowance na 7 kilos per person. Yung sa travel tax pala mga kalaks, yung 1,620, kung magki-credit card ka, wala namang additional charge. Opposite din sa mga sinasabi nila na may additional charge na raw yung TIEZA or yung sa tourism sector na kapag card yung gagamitin mo, may parang 1.3% daw na na additional. Pero nung ako, wala naman siyang additional charge mga kalaks. After the check-in process, tumunta na kami sa immigration and final security check. Sa immigration mga kalaks, ang tanong lang is if I'm working daw sa government. Other than that mga kalaks, wala nang question na tinanong sa akin sa atin. Wala nang tinanong yung IO sa akin. Nag-stamp na agad ng passport. Tapos mga kalaks, dun sa dahil inaugural flight nga siya, may parang program yung Cebu Pacific. Then nung nag-board na ng plane, meron sila mga loot bags. Ang laman ng loot bags, nag-unboxing ako actually sa plane. Ang laman ng loot bags mga kalaks ay may parang baggage tag na hindi mo naman pwedeng sulatan ng pangalan. Tapos meron ding bottled water. Tapos meron ding Japanese cake, siguro dahil ang flight ay papunta ng Japan. Ang medyo downside mga kalaks doon sa sa pinamigay na something ng Cebu Pacific nung inaugural flight is that though thankful naman kami, pero sana yung naka-cup na chocolate drink, yung cold chocolate, kasi ang dami talaga mga kalaks na ang dami na nasayang, ang dami na natapo, nabutas, nagkalat dun sa walkway towards the plane. So yun, sana hindi na ganun. Dapat nakabote yung pinamigay nila or naka-can or Tetra Pak. Pero thankful pa rin tayo dun sa sa bigay sa atin ng Cebu Pacific na mga pamirienda. Okay din mga kalaks yung boarding process, mabilis naman. Though alam mo naman ng mga Pinoy nag-uunahan sa pag-board kasi unannounce muna dapat yung mga yung mga PWD, senior citizen, yung priority boarding muna. Pero nagkasabay-sabay na rin ang pagtayo dahil nga din siguro nagmamadaling makaupo na at makasettled na yung mga passengers. Yung plane mga kalaks, hindi siya bagong eroplano ng Cebu Pacific Ang configuration ng plane na ginamit nila is 3-3. So tatlo sa left, tatlo sa kanan. So yun yung configuration ng plane. So luckily we were seated sa row 11 ng plane. Yun, medyo luma na yung plane mga kalaks na na-utilize sa flight. Leather naman yung seats, comfortable, and yung seat ay nare-recline. Then yung tray lang mga kalaks, yung sa food tray,
Di ba may parang pagbababa mong gano'n yung patungan ng pagkain. Ano siya mga kalaks, medyo may awang, kaya ang hirap minsan malalaglag yung gamit mo kung magpapatong ka ng gamit dun sa food tray, dun sa sa plane. Tapos ang isa pang downside sa akin, walang USB charging port. So kailangan may kayo mga kalaks, power bank kung may mga kailangan kayong gadgets na i-charge or cellphone. Medyo pa mga kalaks, dahil nung during the flight, syempre ikaw, ang tagal ng flight parang mga 5 hours So nung mga nag-order ng in-flight meals, alam mo naubusan sila ng hindi sila nakapag-serve ng in-flight meals dahil parang may sira or something yung yung equipment nila dun sa plane na nagre-reheat ng food. So they weren't able to to serve the in-flight meal. So as compensation dun sa sa inconvenience na yon, ang ginawa ng Sebpak ay nag-serve ng merienda, I think cup noodles saka mga sandwiches dun sa mga nag-orders lang ng ng in-flight meal. Then syempre eligible for refund yung mga customers na nag-pre-order ng mga meals online. Yung mga flight attendant mga kalaks, yung mga FAs dun sa flight ng Sebpak, syempre Filipino hospitality, ang babait nila mga kalaks, lalo si Coco, sobrang accommodating nila. So yun, okay yung customer service ng mga FA sa flight. Yung AC naman sa loob ng ng plane mga kalaks, it worked properly naman. Hindi naman kami nainitan during the flight. Comfortable naman yung yung lamig ng plane, hindi sobrang malamig, hindi rin sobrang mainit. So katamtaman yung average yung yung pangalan nito, yung lamig ng eroplano. Hindi naman din kami syempre gininaw talaga. Medyo masikip yung yung aisle ng plane. Parang feeling ko medyo cramp yung yung sa aisle kasi saktong-sakto lang yung tray Hindi ko alam ganun ba talaga yung configuration pag 3-3. Tapos mga kalaks, yung sa CR, the usual naman, yung size ng CR ng plane, the usual. Merong CR sa unahan, merong CR sa likod ng eroplano. Pero feeling ko mas maraming gumagamit dun sa CR sa likod ng eroplano CR sa likod ng plane na sinakay namin from Manila to Sapporo. Tapos in the middle of the flight, mga kalaks, the usual thing ng Cebu Pacific, may mga pa-prizes sila, then may mga parang may mga pa-game sila, question and answer game. Nagtanong sila, tapos sasagot ka kung sino yung unang sumagot sa sa guests. Yun ang makakakuha ng mga pouch na pinamimigay nila during the flight. Then during the arrival mga kalak sa New Chitos Airport sa Sapporo, pretty smooth naman din yung arrival namin. Pagbaba ng plane, so nagde-plane kami agad, tapos diretso na agad sa sa quarantine. Ini-scan lang doon kung may fever or something, tas diretso sa immigration. Sa immigration, kailangan mong i-present mga kalaks yung Japan QR code na makukuha mo by visiting the Visit Japan website. Lalagay ko yung link sa screen or sa ibaba sa description box. And kailangan mo siyang mga kalaks, kailangan mong mag-fill up nun and kailangan mong mag-secure nun dahil gagamitin mo siya sa immigration as well as the customs. Pagdating sa IO ng Japan mga kalaks, wala namang tinanong sa akin, iniscan lang yung QR code, then nilagyan niya ng sticker yung aking passport, then we proceeded na agad sa conveyor belt kung saan namin kukunin yung mga baggage namin. And apparently nung dumating yung flight namin from Manila, kami lang yung arriving guests sa airport ng New Chitos, at least sa international side ng airport. Dahil yun lang yung flight na umaandar yung conveyor belt. Medyo may katagalan din yung pagdating ng mga luggage namin from the plane. Pero nauna naman yung nakuha ko yung bagahe ko kaysa dito sa kasama ko kay Tita Bel, para mga 10 minutes kaming tumayo doon before namin nakuha yung bagahe niya. But other than that, smooth naman yung pagkuha ng luggage. After getting your luggage mga kalaks, didiretso ka sa customs. Kailangan mong i-scan uli yung Japan QR code together with your passport bago ka mag-proceed dun sa counter ng customs or sa exit, dahil syempre yung usual may counter something to declare and nothing to declare.
Syempre, pumunta kami dun sa Nothing to Declare, pero tiningnan pa rin ng customs officer yung aming passport together with boarding pass, tas may chinek siya dun sa system. Then afterwards, nag-exit na kami ng airport or ng customs. Paglabas mga kalaks ng ng arrival hall ng airport, sa arrival hall nga ba tawag? Basta after ng customs mga kalaks, dun sa arrival hall, andun na yung mga kuhanan ng SIM card, Wi-Fi, eSIM. Tapos, kung may dalawang option ka para makarating sa city center ng Sapporo mga kalaks, first option is the bus, the Chuo bus na from New Chitos Airport papunta ng Sapporo City Center, mga an hour to an hour and a half. Tapos, ang fare is 1,300 yen. Hindi kami nagganon, hindi namin ginawa yung bus option dahil ito yung reason. Dumating kami dun sa counter, ang sabi, we have to wait 30 minutes dahil ang next departure pa ng bus is around mga 7 p.m. Anong oras pa lang ngayon mga kalaks? Around 6:30. Parang mga 30 minutes pa nga kami mag-iintay. Sayang naman yung oras. So we decided to take option 2, which is by train. So option 2 mga kalaks, medyo mabilis naman siya compared sa bus. However, ito yung problema ito yung downside niya. Medyo malayo kung ang hotel nyo na kinuha dito sa Sapporo is located, halimbawa itong hotel namin, ang nearest subway dito is the Hosui Susukino subway station sa Tozai Line. So, ang layo nung mga kalaks, ang layo nung connection from airport rapid or yung train na sinakyan namin from New Chitos Airport papunta ng Sapporo Station. Then naglipat kami ng subway. Ang layo talaga. Medyo malayo yung lalakarin mo mga kalaks. Lumakad kami siguro mga 10 to 15 minutes connecting from Sapporo papunta dun sa susunod na subway line which is the Tozai Line. Okay yung train mga kalaks siguro kung ang hotel nyo ay located mismo sa Sapporo Station. Yung hindi ka na magko-connecting ng subway. Ito pa yung pangalawang downside mga kalaks. Hindi lahat ng station sa subway ay may elevator or escalator. Yun yung malaking problema. Kaya kung ako ang pagpipiliin mga kalaks, kung hindi sobrang tagal nung waiting time nung bus, I would suggest to take the bus from New Chitos Airport papunta ng Sapporo City Center dahil alam ko may mga bus stops from New Chitos Airport papunta ng Odori Park, papunta ng Susukino area. Alam mo yon, yung mga main points naman din ng cities. There you have it mga kalaks, yan yung ating review ng aming Cebu Pacific flight from Manila, Philippines going to Sapporo, Japan. And I must say, good job ang Cebu Pacific dito dahil sila pa lang from the Philippines, alam ko correct me if I'm wrong, sila pa lang from the Philippines ang may direct flight from Manila going to Sapporo, Japan. So ano pang inintay mo mga kalaks? Kung gusto mong maranasan, mag-winter sonata talaga yung mga may fresh falling snow mga kalaks, book your flight now with Cebu Pacific, lalo na ang mga peak season mga kalaks, January, February ng each year. Mag-book ka ng flight with Cebu Pacific dahil nga katulad ng sinabi ko, yun sila pa lang sa Philippines ang may direct flight from Manila to Sapporo para wala ka ng layover sa other parts of Japan. If this is the first time kalaks that you visited my channel, you know the drill. Don't forget to hit the like and subscribe button and click mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na may bago tayong video upload sa YouTube channel ko. Thank you mga kalaks. Good night.